Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah ma'abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw sa inyo mga minamahal na mga kapatid. Nandito na naman po tayo muli at ating tatapusin ang tinatawag na shahadatan. Natapos na po tayo doon sa mga kondisyon ng la ilaha illallah. Ngayon po ay dadako na naman po tayo sa Muhammad Rasulullah. Ang kahulugan ng Muhammad Rasulullah. So, ito po ay ang paniniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang huling sugo, huling propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao, na bago kunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hinayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makumpleto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maiparating ang mensahe ng Islam. Katulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sa araw na ito, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamalapit na kahulugan, sa araw na ito ay aking ginawang ganap ang aking biyaya sa inyo at aking nilubos ang aking pagpapala sa inyo at pinili ang Islam na maging inyong relihiyon. Din. Ang ibig sabihin ng din, yung tinatawag na ang pinakamalapit na kahulugan ng din ay yung daan ng buhay, na ang Islam ay kinumpleto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ipinarating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Islam ng kumpleto, perfecto. Kung ano ang ipinahayag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang ipinarating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ang Islam ay kumpleto, perfecto, hindi na kailangan dagdagan, hindi na kailangan bawasan, dahil ito ay perfecto na. Pinerfecto ito, kinumpleto ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, sinabi ng Allah dito na kung ano, ang sabi ng Allah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, hindi siya nagsasalita sa ganang kanyang sarili. Ibig sabihin, ang lahat ng sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay revelasyon na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito galing sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi, ito ay revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat natin siyang paniwalaan. Kung ano ang kanyang itinuro, kung ano ang kanyang sinabi, at kung ano ang kanyang ipinag-utos, yun ay dapat nating sundin. At kung ano ang kanyang ipinagbawal, dapat nating iwasan. At sasambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ang siyang nagbigay ng pamamaraan kung paano natin sasambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat natin sundin kung ano ang ibinigay sa atin o itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin pwedeng dagdagan, hindi natin pwedeng bawasan. Katulad halimbawa ng sala. Kung ang sala ng Fajr ay 2, hindi po natin pwedeng gawin 3. No? Na sasabihin natin na mas maganda kung 3. Hindi po yun. Mali po yun.
Kung dalawa, dalawa lamang. Dahil yun ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ay fix na po yun. Hindi natin dapat dagdagan, hindi natin dapat bawasan. Kung ano ang itinuro, ibinigay ng propeta, yun ang dapat nating sundin. Yun ang katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang unang-unang tungkulin natin sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung paniwalaan natin siya. Dahil ang kanyang sinasabi ay hindi sa kanyang sariling haka-haka o kagustuhan, kung hindi ito ay revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsunod sa kanya, katulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Sabihin mo, Muhammad, sabihin mo sa mga tao, kung kayo ay nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, so dapat kayong sumunod sa kanya. Dapat natin sundin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sa gayon ay mamahalin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at patatawarin sa ating mga kasalanan. So ang kapatawaran at ang pagmamahal ng Allah ay makakamit lamang natin sa pamamagitan ng pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Allah, kung mahal ninyo ang Allah sa makatuwid, sundin kanila o Muhammad. So ito ay utos na nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tinuran, sa kanyang sinabi, sa kanyang ginawa, at sa kanyang mga inaprubahan. Kaya ang pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay obligado. Ito ay obligado sa bawat mga Muslim. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sariling gusto natin, ng pamaraan na ating gusto. Dahil ang pamaraan na yon ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang anumang pagsamba na hindi ayon sa itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat nating sundin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi pa ng Allah, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahul mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu wa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ang pinakamalapit na kahulugan, sabihin o Muhammad, sabihin mo sa mga tao, katotohanan ako ay sugo ng Allah na siya nagmamay-ari ng kaharian ng mga langit at lupa. Walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya. Siya ang nagkaloob ng buhay at ang kumukuha ng buhay. Kaya maniwala kayo sa Allah at sa Kanyang sugo, ang propeta ummiyi, hindi marunong bumasa at hindi marunong sumulat, na naniniwala sa Allah at sa Kanyang mga salita, ang Quran. Kaya sumunod kayo sa Kanya ng hari naway mapatnubayan kayo. So, ito ang pangalawang utos ng Allah na ang pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tayo ay magagabayan kapag tayo ay sumusunod sa Allah, sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang sunnah, no? Wala na ang propeta, so ang ating sinusunod ay yung kanyang sunnah, no? Yung kanyang turo, no? Ang pagsunod sa turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay makakamit natin ang
pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kagalakan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya obligado ang bawat Muslim na sumunod, maniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangatlo, ang pagkaobliga ng pagmamahal sa Kanya. Ito yung tinatawag na pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa aswajukum wa ashiratukum wa amwalun tarahtumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu yahdil qaumil fasikin. Ang pinakamalapit na kahulugan, sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang inyong mga magulang, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anakan, ang mga ari-arian inyong nakamtan, ang kalakal na kinakatakutan ninyo ang paghina nito, at ang mga tirahang kinalulugdan ninyo ay higit na kaibig-ibig sa inyo kaysa sa Allah, sa kanyang sugo, sa pakikibaka, sa kanyang landas, sa makatuwid. Maghintay-hintay kayo hanggang sa paratingin niya ang kanyang pasya, at ang ala ay hindi nagpapatnubay sa taong suwain. So ito ay babala sa lahat ng mga Muslim na kailangan unang-unang mahalin natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamaraan sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Allah, sa lahat ng mga ipinagbabawal, pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah, at ganun din pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ipinarating at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Ito ang tunay na pagmamahal sa Allah at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahalin natin ang Allah ng higit sa lahat at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng higit sa lahat, ng higit pa sa ating mga sarili, sa lahat ng bagay. Kaya ang pinakamataas na pagmamahal, unang-una ay ang pagmamahal sa Allah at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kahulugan, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ganap na sumasampalataya ang sino man sa inyo hanggat hindi ako napamahal sa kanya ng higit sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga anak, at sa lahat ng tao, at higit sa kanyang sarili. Ito ang tunay na ganap ang kanyang pananampalataya kung mas mahal niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng higit sa lahat. Paano natin mamahalin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala na siya. Siya ay patay na. No? Pupunta ba tayo sa Medina para dalawin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magdua doon? No. Ang dapat nating sundin ay yung kanyang sunnah, pagmamahal sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa papaanong paraan, sa pamamagitan ng ipamuhay natin kung ano ang itinuro ng propeta, yung kanyang pag-uugali, yung kanyang pag-uugali, yung kanyang mga pagsamba. Ito ang ibig sabihin dito, na
Katulad ng halimbawa, ang pagpapahaba ng balbas, no? Na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay sinabi niya na ang hayaan ninyo na humaba ang inyong balbas at itrim ang inyong mga mustache, yung inyong mga bigote, no? Nasabi naman ng iba ay magmumukhang matanda ako diyan nagmumukha akong kambing diyan, no? Maruming tingnan. So, ito po ay mali po ito. Kaya nga sinabi ng Allah na sundin natin kung ano ang itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung ano kanyang pinagbawal, iwasan natin. So ang pagpapahaba ng balbas ito ay sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Hindi natin dapat ahitin yung balbas natin dahil ito ay isang pagpapatunay na ang pagpapahaba ng balbas ito ay pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Kahit na hindi maganda tingnan sa ibang tao, pero ikaw ay sumusunod sa propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa huling sugo ng Allah, ang pinuno sa lahat ng mga sugo, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, hindi natin dapat ikahiya. Dapat pa nga ito ay ipagmalaki natin dahil ang sinusunod natin ay ang the best na propeta, huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Hindi siya yung sinasabi ng iba, mukha kang kambing. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Hindi natin dapat ano yun ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. Ito ay tanda ng pagmamahal. Kaya ka nagpapahaba. Walang sino man ang nagtutulak sa iyo o nagpipilit sa iyo. Ito ay tanda ng pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsunod sa kanyang sunnah. Kung tutusin, marami pa nga kumukontra sa iyo. Sabi nga sa akin ng isang nurse doon sa King Khalid, Manong, bakit mahaba ang balbas mo? Sabi ko, bakit? Mukha kang kambing yan eh. Sinabihan pa ako mukha akong kambing. Sabi ko naman, meron namang kambing na babae ha. Oh, kaya siguro magaling din ang IQ niya, nasakyan niya, kaya tumahimik siya, no? Wala akong pakialam sa sasabihin ng tao. Basta ang sa akin, ako ay sumusunod sa turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay tanda ng pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kaya nga sinabi ng propeta, hindi ganap ang inyong paniniwala kung hindi ninyo ko mahalin ng higit sa lahat ng tao. Oo, gusto ko ang Islam, magandang Islam, pero ayoko ng hijab. A'udhu billah. Ito ay turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Ayoko ng hijab kasi mainit. No? At ano sasabihin ng mga tao? A'udhu billah. Hindi ganoon mga kapatid. Maraming mga kapatid na nagsusuot ng hijab, ito ay tanda ng pagmamahal nila sa sunnah, sa turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nagpapakita na pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang sunnah. Isinasabuhay natin, isinasagawa natin, ipinakikita natin sa buong mundo. Ipinagmamalaki natin ang turo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganung pamamaraan ay magiging ganap ang pananampalataya mo. Kung sinabi ng magulang mo na huwag kang magpahaba ng balbas, para kang ano yan eh, ang pangit-pangit tingnan, hindi mo siya pwedeng sundin, no? Dahil ito ay paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mga tuwiran ka lang ng tama at respeto bilang sa mga magulang, pero hindi mo sila dapat na sagutin. Pwede ka sumagot ng maganda, no? Sabi mo na, ito ang aking gusto dahil ito ang turo ng Islam, no? So ito ay nagpapatunay ng pagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pang-apat na tungkulin natin sa propeta Muhammad ay ang pagsamba sa Allah sa paraang iniatas
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pamamaraan na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng Allah, "Wa ma yantiqu anil hawa." Hindi siya nagsasalita ng alisunod sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi ito katang-isip ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Kung hindi ito ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? Na katulad ng Allahumma salli ala nabiyina Muhammad, no? Ang sunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam, yung kanyang pamamaraan ng ibada, yung kanyang pamamaraan ng pagsamba, no? Ito yung ating sinusunod. Ibig sabihin, hindi tayo gagawa ng mga bagay na hindi tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung dahil ito ay mula sa Allah, katulad ng sinabi ng Allah sa Quran, "Wa ma yantiqu anil hawa." Hindi siya nagsasalita ng ganang kanyang sarili, kung hindi ito ay revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga sa isang kumpanya. So ang may karapatan na magbigay ng batas, no, ng kumpanya ay yung may-ari ng kumpanya. Di ba po ba? So ganito ang gusto ko, ganito, ganun. Yung patakaran ng kumpanya. Kung hindi ka susunod sa patakaran ng kumpanya, ano mangyayari sa iyo? Masisisante ka. Sabihin sa iyo, ayan, maluwag ang pintuan para sa iyo. Lumabas ka na. Kung hindi ka sumusunod sa patakaran ng kumpanyang ito, maghahiruli ka ng panibago. So, ganun din ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagmamayari sa atin dahil siya ang lumikha ng lahat. So, siya ang may karapatan kung ano ang gustong ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na batas na dapat sundin ng mga tao. Kaya nga, dapat natin sundin kung ano ang itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil yun ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yun nagmula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man amala amilan laysa alaiha amrina fahuwa rad." Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang gumawa ng isang gawain na hindi ayon sa kautusan namin, ibig sabihin ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga katulad yun ay tatanggihan. Ibig sabihin, dahil ang Islam, ito ay perfecto at kompleto. So wala na tayong dapat na idagdag. Wala rin tayong dapat na ibawas. Ang nakakalungkot, maraming mga Muslim na nagbe-birthday, no? Nagbe-birthday, siniselebrate nila ang birthday ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman ginawa ito ng Propeta Muhammad. Ni ang mga sahaba, hindi nila ito ginawa. Na? Kung hindi ito ay gawain ng mga hindi Muslim, nagsiselebrate sila Milad an-Nabi, yung kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siniselebrate nila, a'udhu billah. No? Pinalalabas sila na parang hindi kumpleto ang pinarating ng propeta. A'udhu billah. Ang liwaliwanag na sinabi ng Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kinumpleto na ng Allah ang Islam sa pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kinumpleto ng Allah ang biyaya ng Allah sa atin sa pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, bakit kailangan mo pang dagdagan? A'udhu billah. Mas marunong ka pa sa Allah? A'udhu billah. Subhanallah. Kaya yung mga ganong gawain, ito ay mali. Hindi ito tanggap sa Islam. Hindi ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah, kung anong ibinigay sa inyo ng sugo, sundin ninyo. Kung gusto nyong mahalin ko kayo, sundin ninyo ang sugo. Sundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang para matamit natin ang tagumpay sa pamamaraan ng pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga turo, para makamit natin ang tagumpay sa mundong ito, lalo na doon sa kabilang buhay.
At walang ibang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng reliyon kundi ang reliyong Islam. Dahil ito ay perfecto at kumpleto. Reliyon. Ito ay nagmula sa Subhanallah, sa Rabbil Alamin, sa Panginoon ng mga nilikha. Ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang panglima, ito pa, sabi ng Allah, may yuti'u Rasul, faqad ata Allah. Ang sino man sumunod sa sugo, tunay na kanyang sinunod ng Allah. So, ito ay maliwanag na ang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay obligado. Kapag sinunod mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na sinunod mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang makakamit natin ng tagumpay sa pamamagitan ng pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang mga ibang mga bansa ng mga Muslim, nagdarana sila ng mga pagsubok, ng fitna dahil hindi nila sinusunod ang turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang panglima, ang pag-iwas sa paninira sa kanya, na mayroon sa kanila naninira sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanila sinasabi, siya ay palapakinig sa mabuti para sa inyo, sumasampalataya siya sa Allah at naniniwala siya sa mga mananampalataya at isang habag para sa mga mananampalataya sa inyo. At yaong naninira sa sugo ng Allah, sila ay magkakamit ng masakit na parusa. No? Kung sino man ang sumisira sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ang Allah ang kalaban nila. Katulad ng ginagawa ng karamihan sa ngayon. Kaya bilang Muslim, dapat nating ipaliwanag sa kanila kung sino ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung bakit kailangan na dapat paniwalaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Katulad ng mga pagpaninira ng mga hindi Muslim. Ito ay obligado sa ating mga Muslim na ating iparating sa kanila kung sino ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sa ganon ay nalalaman nila. Kaya sila ay sinisiraan nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil hindi nila kilala, hindi nila alam. So ito ay tungkulin ng bawat Muslim na ipaalam sa kanila kung sino ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-anim ay ang pagdalangin at pagbati para sa kanya. No, yung ipapanalangin natin ang Propeta Muhammad at yung pagbati sa kanya. Ang sabi ng Allah, "Inna Allaha wa malaikatuhu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Ang pinakamalapit na kahulugan, tunay na ang Allah ay nagpaparangal sa Propeta Muhammad at ang kanyang mga anghel ay dumadalangin para sa kanya. O mga sumasampalataya, dumalangin kayo ng kapatawaran para sa kanya at bumati sa kanya ng pagbati. So ito yung pinarangala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ganun din ang mga anghel. Siya ay pinapanalangin ng mga anghel sa Allah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat din natin na ang Propeta ay ipanalangin natin siya at pagbati. Kapag nabanggit ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasabihin natin sallallahu alaihi wasallam. Kapag narinig natin yung pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so dapat natin sabihin sallallahu alaihi wasallam. So ganito ang pagbati. Ang sabi ni Abi Hurairah radhiyallahu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra.
sinabi ni Abu Hurairah, katunayan, sinabi ng sugo ng Allah, ang sinumang manalangin para sa akin ng isang beses, siya ay pagpapalain ng Allah ng 10 beses. So, kapag binati mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang beses, meron kang mabubuting gawa na 10 beses. No? Ang pagbati ay ganito, no? Qalu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. So ito yung tinatawag na panalangin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kasama sa salah, mga kapatid, yung tashahud 1 at tashahud 2. No? So, hanggang doon na lang, mga minamahal na kapatid, at napahaba na tayo. No? Inshallah, sa susunod naman, natapos na natin yung tinatawag na shahada, no? Yung kanyang mga kondisyon, at yung Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.